Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Bel Miranda. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? Every day is a blessing and every breath is a blessing. And right now we're here in Bantayan Island, Cebu. Kakarating lang namin yesterday. And in Cebu City, bago kami pumunta dito, nag-attend kami ng wedding ceremony. And praise God for the good weather. Kasi bago kami pumunta dito ay I think nung 24 pa dapat. Kaso nga, bumalik kami sa airport, Terminal 3. So, bumalik kami. So, ginawa na lang namin, nag-rebook kami ng 26. Kaya, ayun, 26 kami dumating ng Cebu City. But we praise God for the good weather right now here. And tomorrow pa yung aming ganap. So, we're just enjoying the goodness of God. And while we're here, kasi I think Bantayan Island is composed of, I think, 3 municipalities. But I'm not so sure. But nag-stay kami sa Madre Dihos. Kaso may mga area doon na walang signal, mahirap yung signal, especially sa accommodation namin right now doon. So kailangan pa namin talaga makikonnect sa wifi, sa medyo malayo-layo ng konti. At even sa pag-contact sa amin, even sa aming cellphone number, so hindi kami makontak, lalo na pag gabi, pag matutulog na. So look at the view. Before I share a testimony for this video, now please samahan nyo ako para i-enjoy. Ayan, ang view. Kasi ngayon lang po, this is my first time here. But we praise God, at least naiba na naman yung ating, yung ating lugar ng pagtitake ng video. So for every opportunity na kahit na gumagala, kahit na nasa travel, kahit na nasa vacation, still we praise God kasi kahit pa paano nagagawa pa rin namin ang trabaho even sa business. Basta may internet connection. So kailangan namin maghanap. Kaya right now we're here in Santa Fe. Ayan, dito rin ang location ng port. And from our accommodation, I think 19 kilometers, something like that. Also, we went kanina sa Ogtong Cave ata yun. So, ayan, maganda ang maganda yung beach kahit na, and tingnan nyo yung Roro, ayan, sa likod ko. So, malapit lang yung port, pero yung beach niya, in fairness, malinis. Malinis naman siya, and tomorrow pa naman yung ganap namin. So, ayan, so let's celebrate the goodness of God. So, ang season ng ating buhay ay paiba-iba. Minsan ay masaya, minsan ay hindi. Just like the weather. Minsan maaraw, minsan maulan. Minsan naman sobrang init talaga at minsan sakto lang. So, iba-iba even the weather. But sa bawat weather, whatever it is, let's continue to give glory to God and give thanks to God. So, anyway, for this episode, so, by the way, maraming salamat Ma'am Nonalyn sa patuloy sa lagi po kayong nakaantabay sa ating Facebook page as well as sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Even kay Sir Edmond, gusto ko rin kayong pasalamatan. Sa lahat po na nagsusupport. Kay Sister Emily, sa lahat po na nagsusupport ng ating YouTube and Facebook page. Gayon din po sa ating TikTok account. Thank you so much. And let's continue to share the goodness of God, His faithfulness in our lives, in our family, in our career, and then everything that we have. Because whatever the weather, God is good. So anyway, let me share a verse first with you in Proverbs chapter 16, verse 8. Better is a little with righteousness than with great income or with great revenues, but with injustice. Now, last month, we found out na we had been victims of credit card scam. Kasi, and first time po yun nangyari po sa akin, sa aking credit card, na someone used at nakaswipe ng more than 100,000 sa, in fact, ginamit para sa Turkey, 2 accommodation, 2 nights accommodation sa hotel sa Turkey, as well as, I think, bumili ng nag-shopping siguro sa US naman na online shop, I think. And na-discover namin nung nalagay sa billing namin yon na hindi naman namin sinaswipe. So una ay naka dollar and Turkey na currency. And of course, what we did ay, syempre pag nakita mo na, hala, paano na inaibil ka ng more than 100,000 na hindi mo naman ginagamit. But of course,
iba-iba yung pwedeng maging reaction natin. So, sa lahat ng nanonood, maybe some of you ay baka nabiktima na rin ng credit card scam. So, in so many ways, no, yung iba nating kapwa, so talagang may ganun talaga ginagawa nila yun So, ganun sila. Hindi naman tayo pwedeng magbago sa tao, kundi ang Panginoon lang. Sometimes we're asking why there are people like that na kaya mang-scam, kaya manapak ng tao, kaya magkompromiso, kaya naman loko ng tao. Di ba yung iba sa atin may mga ganong katanungan? But ang katotohanan ay no matter how hard we try, we cannot change people. Pero and sometimes may mga situation, may mga pangyayari sa ating buhay na talagang hindi natin makokontrol kahit gaano pa tayo kaingat. So, even kami, when it comes sa credit card, sobrang maingat na kami pero nabiktima pa rin kami. But the question is, how are we going to respond pag may mga ganyang situation? Now, what did we do when we found out na ay may nag-swipe sa aming credit card ng more than 100,000? So, ang iba siguro sa atin, maybe grabe na yung mag-react, no? Grabe na talagang let's say, sobrang of course, sino ba naman ang hindi mag-aalala? At pero yung iba siguro sa atin na talagang baka na-stress na, na-depress na when it comes to that. But I'd like to tell you na una, pray to God. Lord, ano Lord ang dapat gawin? But of course, contact your bank kung saan doon yung bangko, kung anong bangko man yun, BDO, BPI, whatever's that, na yung ginawa ko po ay kinontak ko po yung bangko, and of course wala namang what do you call this, at peace naman ako because I know that God is in charge, and for as long as tama naman ang report mo, for as long as hindi talaga ikaw ang gumamit, i-report mo lang ng tama and everything will be okay. So anyway, but still hindi po siya nawala sa aming billing pa habang papalapit na yung monthly dues namin, yung babayaran namin, yung due date namin sa credit card. So, hindi kaagad siya nawala. But, we just continue to praise God. And, nag-report na po kami sa bangko na ganun ang nangyari, incident report. And, of course, automatic, nagpa-block na kami ng aming credit card. And, inisyuhan kami, glory to God, inisyuhan kaagad kami ng another credit card. Pero, sa ganyang pong sitwasyon, I'd like to say na may mga bagay talaga na hindi natin makokontrol, may mga bagay talaga na kahit ganong ingat natin, siguro nga talaga mahusay yung mga scammer, but can I encourage you, mas mahusay ang Diyos natin, mas magaling ang Diyos natin, tapat ang Diyos natin. So, even in trouble, He will be with us. Even sa ganyan ng pangyayari, just be calm, just relax, just put our faith in God and continue to worship and praise God and just do the right thing and gawin mo yung tama kung ano yung tamang proseso. So sa awa ng Panginoon, so bago naman dumating po ang due date namin ay na-clear na po, so nawala siya sa billing namin, tinanggal na siya yung dalawang swipe. But what is the lesson for this situation? Now una, pag iniisip natin, una sa atin, maingat naman tayo, pero bakit gano'n na nangyari? Pero as I've said, may mga bagay na hindi natin makokontrol, pero ang Panginoon, God is in charge, God is in full control. So, hindi naman pwede na irritable na tayo can you imagine for how many days ba bago matanggal yung chinarge sa amin ng bangko, binil sa amin? Can you imagine, simula nung nalaman namin kung magiging irritable na kami. So, tapos medyo, let's say for example na mawawalan ka na ng gana just because ganun ang nangyari. So, in that situation, continue to worship God. Kasi lahat naman hawak ng Panginoon. And susunod, ang tanong, bakit may mga tao na, pag iniisip natin, why it became easy for them to earn or to have an income just like that, ang mga scam, gamitin ang credit card ng iba, gamitin ang ATM ng iba, for this, gamit ang kung ano-ano pa, using other people. Now, here is the truth. May ang mga tao hindi talaga natin makokontrol. Pero kung paano tayo magre-response, control na control po natin. Alam natin kung paano. Pero sa mga ganyan, ipasa Diyos po natin. Let's bless them. Tama ba na i-curse itong mga scammer? Tama ba na kung ano-ano ang sabihin? Tama ba na kung ano-ano pa man ang gawin natin? Now,
the best thing to do for me is to pray for these people. Maybe sa ngayon ay nasa darkness kasi kung nakakatapak tayo ng tao, definitely that's not from God. So sabi nga po in Proverbs chapter 16 verse 8, better is a little, kahit konting income lang, kahit na hindi sobra-sobra, kahit sakto lang, basta walang natatapakan na tao, basta walang injustice, basta walang nalalamangan, because that's the will of God in our lives. Hindi naman tayo linikha ng Panginoon para mang-scam. Hindi tayo linikha ng Panginoon para mantapak ng tao. Hindi tayo create ng Panginoon para kumabig ng kumabig, para kumuha ng kumuha. God created us for His glory, to become a good manager, to become a good person, to be kind to other people. So wala sigurong kind na tao na nanlalamang sa kapwa. Pero yun nga po, hindi, now what will happen to these people na minsan iniisip natin, ang dali-dali kumita ng pera para sa iba. Pero again, sabi sa salita ng Panginoon, better is a little with righteousness. Di bali na yan lang ang income, basta wala kang nasasagasaan, because God is pleased. God loves people who exercises kindness, justice, and righteousness. So let us always continue to praise God sa kung ano man na sitwasyon. At pag nakikita natin ang kapwa natin na minsan naisip natin, bakit gano'n? Ang bilis-bilis nila umasenso. Bakit gano'n? It became so easy for them to earn money. Now, okay lang po. May iba talaga na mabilisan. Then it's okay. What's important to God is our heart. It's very easy for God to bless us. But let's continue to be faithful to God. And let's continue also to be faithful sa ibang tao. Na hindi tayo mananapak ng tao kahit anong mangyari. So again, if halimbawa sa inyo po ay may nabiktima ng whatever na scam, now remember na laging sa Panginoon pa rin ang control. He is in charge of everything. At kahit anong mangyari, pangit man ang season ng ating buhay, He remains God. He remains the King of Kings. At kailanman hindi po yan magbabago. And He remains faithful in our lives. Thank you and God bless.